Sa tuktok ng burol sa Pransya, napadpad kami sa kakaibang bahay na parang mula sa kwento ng mangkukulam. Sa masusing pagsisiyasat nalaman naming dating pag-aari ng pamilyang Sirs mula Pransya ang bahay na ito. Itinayo ito noong unang 1900 ni Ginong Sirs bilang bahay ng kanyang asawa at 5 anak. Pagkamatay niya, ginawang malikhaing pahingahan ng anak niyang si Bernadette ang bahay kung saan niya ipininta ang lahat ng kanyang obra maestra. Minsan sa isang taon, bumibiyahe si Bernadette mula Paris patungo sa tagong bahay na ito para mag-focus sa kanyang sining. Sa paglipas ng taon, naging kilalang artista siya. Naipakita ang kanyang mga pinta sa mga galerya sa buong Pransya. Ang bahay ay puno ng mga likhang sining na ginawa niya sa buhay niya. Bawat kwarto at sulok ay may bagong kabanata ng buhay niya na isinalaysay sa kanyang mga likha. Kita na hindi siya mag-isa rito, may bakas ng asawa at mga anak niya sa paligid. Misteryo pa rin sa amin kung bakit sila nawala at ayaw kunin ang kanilang gamit. Nakakalungkot, si Bernadette ay pumanaw sa murang edad na 71. Samahan ninyo kami sa paglalakbay na ito habang nagpapaalam tayo sa kahangahangang babaeng ito at sa kanyang mahiwagang bahay ng mangkukulam. Maligayang pagbabalik sa Bros of Decay. Ako si Leslie at si Ginong Danny ang nasa likod ng camera. Hello sa inyong lahat. Kahapon, nakita namin ni Danny ang kakaibang abandonadong bahay dito sa Pransya. Para sa akin, parang bahay ng mangkukulam ito. Makikita nyo rin, gustong-gusto ko ito. May interesting din itong kwento tungkol sa pamilya, Sirs. At ang pamilyang ito ay may anak na babae na hindi naman sikat, pero Kilala. isang kilalang pintor na marami sa kanyang mga pinta ay nananatili pa rin sa lugar na yon. Hayaan mong ipakita ko sa iyong paligid. Ito dito dati ay nandoon. Sa tingin ko na pag-usapan na natin ito. Pero iniisip namin na ito ang kanilang pangalawang ari-arian. Hindi ang kanilang pangunahing bahay. Marahil ito ang kanilang bahay bakasyunan. Isang lugar na pinupuntahan nila tuwing tag-init dahil ang pamilyang ito ay dating nakatira sa Paris. Tingnan mo lang ang hugis ng bahay na ito. Sobrang gusto ko talaga ito. Napakakaiba nito. Oo, ang kakaiba talaga na parang nasa kwento ng Encantada. Oo, ang astig talaga. At sa totoo lang, medyo malaki rin ang ari-arian na ito. At medyo nagtataka kami kung bakit ito pinabayaan kasi may mga mamahaling bahay dito sa paligid. At itong bahay na to ay unti-unti nang nasisira. At nasa mataas din itong lugar kasi mula sa mga kwarto dun sa itaas, kita mo talaga ang buong syudad. Oh, kamangha-mangha talaga, nakakabilib. Gustong-gusto ko rin yung kamalig na nandun, sayang nga lang at bakante. Pero Bagay siya sa bahay. bagay siya sa bahay at sa lahat ng estilo. Oh. Ang astig talaga. Tara, ipakita natin sa mga tao. Tingnan natin ang lugar na to. Oh, ang ganda at ang init ng araw ngayon dito sa Pransya. Oo, sa wakas, matagal na kaming nag-film sa malamig na panahon at ngayon umiinit na ulit at ang sarap ulit mag-film. Wow, medyo mataas din pala ang bahay na to. Nung una naming nakita, akala namin maliit lang siya pero 3 palapag pala at 4 pa. Pero yung ika-4 parang, oh, grabe ito. iniwan na ito ng mahigit 1 dekada, pero maganda pa rin ang itsura nito mula sa labas, masasabi ko. Sa tingin ko, pwede pa talaga itong maibalik sa dati. Oh, sigurado.
Sige, bukas ang bintana dito sa gilid ng lugar. Sa tingin ko dati itong harapang pinto. Dati itong pintuan sa gilid ng lugar. Dito sila dati nagsasampay ng mga damit. Oh, may naiwan pang sipit ng damit. Ano nga ulit tawag mo doon? Hindi ko alam. Sipit ng damit? Ito yata ang tinatawag na sampayan o parang ganun. Kasama pati mga bulaklak sa hardin. Nandito pa rin sila. Oh. Medyo espesyal makita. Wow, ito yung magiging pasukan natin sa lugar. Mauna ako sa'yo, Danny. Oh. Oh, ayos ka lang ba? Oo, unggoy ako. Seryoso ako. Mas malamig agad dito, di ba? Oh. Sa labas, ito ba? Parang mainit, pero dito, Itsugi ay gawa sa bato ang bahay. At dito, sarado ang ibabang palapag kaya oh, napipigilan nitong pumasok ang init. tingnan mo kung saan tayo pumasok sa bahay kainan. At mukhang lahat ng gamit ng mga taong ito ay iniwan lang dito sa mesa. Sa tingin ko dati rin itong tinitirhan ng isang medyo malaking pamilya na pumupunta rito. Kaya ang may-ari ng lugar na ito ay si Jean, ang ama ng pamilyang Sirs, pero may anak din siyang babae. Bernadette, kung hindi ako nagkakamali. Wala akong ideya. Ipakikita ko sa iyo mamaya pero siya ang pintor at ipapakita rin namin yon sa video na ito. Tulad ng nakikita mo, nakatayo pa rin ang mga plato sa mesa pero ang talagang nakaka-interes para sa akin ay itong mga guhit ng mga bata na nakakalat sa mesa at pati na rin ang kanilang mga lapis at lahat ng gamit ay naiwan pa rito. Kaya malamang nagkulay sila dito sa huling pagkakataon at ito ay parang maliit na sulat kung saan may isinulat sila na kailangan nilang kunin mula sa mantika at mga ganong bagay. At ito ay isang bagay na kailangan nila mula sa tindahan. Gusto ko rin ang fireplace na meron tayo dito sa sulok ng kwarto. Wow, napaka... Bagay talaga siya sa bahay. Kapareho kasi ng estilo. Oo, parang ganun nga. Parang ganun nga. Tulad ng nakikita mo dito sa gilid nito, sinisimulan ng sakupin ng mga gagamba ang lugar na ito. Kailangan mo ring mag-ingat dahil bumibigay na ang sahig. Oo, delikado talaga sa banda ron. May basement sa ilalim kaya siguradong ayaw mong mahulog. Hindi, kaya pakiusap, huwag kang pumunta sa bandang yun. Ipapakita ko lang ang mga gamit sa ibabaw ng fireplace. Parang metal ito na gawa mula sa ulo ng tao gamit ang plaster. Karaniwan mong makikita ang mga bulaklak na ito sa mga abandonadong lugar. Madalas nang sabihin sa comment section ang pangalan ng mga bulaklak na ito pero lagi kong nakakalimutan. Tumatagal talaga sila. Kahit sa mga lugar na inabando na ng 30 o 40 taon, maganda pa rin ang kondisyon nila. Tuyo na siyempre at may ilan pang ibang bagay sa ibabaw ng fireplace. Sige, meron din akong bangko dito sa harap ng bintana na medyo astig. Meron itong 2 upuan at parang may compartment dito sa gitna nito. Pati na rin itong mga ito. Nabubuksan pala yan. Doon nila nilalagay ang mga kumot. Isa ito sa mga uri ng mga bangko ng Portuguese. Tama, sa hallway mo nilalagay yan, di ba? Oo. Pero dito siya sa dining area nakatayo. Meron ding television dito sa kwarto para makapanood ng television kasama ang lahat sa mesa. Kita mo, hindi naman masyadong marami doon at may maliit na art piece sa pader. Mahilig talaga sa sining ang pamilyang ito. May art sa buong bahay at mas marami pa sa mga kwarto. Akala mo'y pintuan papuntang ibang kwarto, pero storage cabinet lang pala. Sa likod, makikita ang mga istanting puno ng tasa at plato. Wow! Ingat ka, Danny. Gawa pa rin ang dining table. Wow, nakita mo na ba ito? Oh, Ang astig nun. ang astig na ginawa nila, Ginawang bago ang lumang lampara. Parang naging parol, parang pwede kang maglakbay or mag-pilgrimage gamit yon. Nandito pa rin lahat sa ibabaw nito. Yung plaka ay hindi pala cassette player, tape player pala. Ginawa pa nilang ilaw ang bote ng alak. Kasaton, hindi ko alam yan.
ay gusto ko sanang makita kung ano ang nasa loob ng kahon na to, makita pa ang mas maraming likhang sining at mga guhit. Pero mukhang galing talaga ito sa mga apo ng may-ari ng lugar at hindi kay Bernadette. At pagkatapos, sa ibabaw ng pader dito, meron din tayong sungay ng usa. At dahil nasa rehiyong ito tayo ng Pransya, karaniwan talaga sa mga tao dito ang mangaso, kaya malamang ito ay sariling huli nila. May pass-through na bintana mula kusina papunta rito. May ilang bagay pa ring naiwan dito, parang sinasala pa. Wow, gusto ko itong mesa. Oh, tingnan mo yan. Tingnan mo ang mga ukit. Mga ukit, isang anghel. Oh, itong malilit na detalye. Oh, Sa gilid ng drawer. gusto ko talaga to. Oh, yung lalaki. Lumabas na naman yung lalaking Francis. Nakikita mo yan ng maraming beses sa Pransya. Ay, nakalimutan kong ipakita ito sa pader. Bago tayo magpatuloy, tingnan mo ang malaking kabibe na nakasabit dito. Sa palagay ko, ito ay uri ng talaba o siguradong nilalang dagat. Maganda, gusto kitang dalhin sa kwartong iyon doon dahil ito ay isang espesyal na kwarto sa loob ng bahay na punong-puno ng lahat ng bagay na may kinalaman sa sining mula sa mga taong ito. Papasukin kita, ito ang paborito kong kwarto sa loob ng bahay at lahat ng bagay tungkol sa mga taong ito at sa kanilang buhay ay nandito pa rin. Sobrang gusto ko talaga ito. Oo, parang huminto ang oras dito. Tama, yan ang tamang salita, Danny. Tumingin ka dito, may piano sila. Tinatawag mo itong grand piano na nakatayo sa sulok ng kwarto at siguradong may tumugtog na nito dito. Anong nakasulat doon? Oh, Alejandra Bataille, E.T. Gawa sa Paris. Gustong gusto ko yun. Ano nga tawag doon? Hindi ako sigurado. Wala akong ideya. Tingnan natin kung tumutugtog pa ito, Danny. Maganda talaga siya. Humanga ako sa tunog nito. Hindi siya nakatune ng maayos. Akala ko nakatune na pero hindi pa pala. Hindi. Nandito pa rin pati mga nota ng musika at lahat ng bagay. At dito sa kanto, meron din tayong stand na ito. Dapat bang ganito ito? Oh. Sige. Para itong stand para sa isang tao na halimbawa yung mga tao na may mga instrumento na nakatayo habang tumutugtog. Tumutugtog ng flauta? Halimbawa, oo. Nakita mo na ba ito dito sa gilid, itong hawakan ng piano? Nakakamangha talaga yan. Ay, grabe. May litrato pa ng bahay dito nung kasikatan nito. Hindi naman ito gaanong nagbago kumpara ngayon. Mukhang medyo bago pa ito. Wow, ang astig niyan. Sa tingin ko, hindi pa matagal nang ginawa yan. Hindi, sigurado akong 2,000 ito. Oo, may mas marami pang nota ng musika na nakapatong dito. Tingnan mo ang loob nila, oh. Wow, ang galing naman yan. Mas maraming halaman mula sa hardin. Kaliwa dito. Talagang gusto ko ang pabalat ng librong ito. Napaka-espesyal niyan para sa akin at mukhang authentic ang librong ito. Oh. Diyos ko. Ang ginto at bulaklak. Ito ay isa pang instrumental, tama? Hindi ko alam ang pangalan nito. Tamborin o parang ganon. Oh, baka totoo yan. At saka mas marami pa. Ano ang mga yun? Ang daming nota ng musika dito. Kahit saan. Tingnan mo itong upholstery street chair na nakatayo dito sa harap ng piano. Medyo special ito. Gusto ko yung pagkakagawa ng mga letra dito. Pagkatapos, nagkaroon ako ng relaxing na parte sa bahay na ito. May ilang sofa na naiwan dito. Pwede silang umupo, magbasa, tumugtog ng musika. Gaya ng nakikita mo, may gitara pa rin naiwan dito. May acoustic guitar pa nga, di ba? Hindi nga talaga ito gitara. Ay, hinado pala ito gitara. Hindi ito acoustic guitar. Mas malaki ang mga iyon. Oo nga. Parang halo-halo ito. Sa totoo lang, hindi ko alam ang pangalan nito sa Ingles.
Ako rin, medyo interesante yung musika. Hindi rin, nandyan pa rin siya. Yung sofa mismo, hindi naman masyadong interesante. Pero oo, ito rin ang kanilang pangalawang bahay o malamang sa kanilang pangunahing bahay, mas magagara ang kanilang mga kasangkapan. May ilang libro na naiwan dito sa estante. Nasa itaas ako nito, Danny. Palagay ko paglalarawan ito ng lumang bayan o lungsod sa Pransya, maaring kahawig ng Paris. Tingnan mo yung mga taong gumagamit ng karwaheng hinihila ng kabayo. Ang espesyal naman yan. Gustong-gusto ko itong poof. Ay, wow. May mga larawan pa nga ito doon. Pinatawag ko sa ito dahil meron ito. Isang barkong Viking. Isang mosque. Lahat ay napakadetalyado doon. Pero sa kasamaang palad, medyo nagkakabali-bali na ito. Oo. At kailangan mo ring mag-ingat doon kasi may butas na papunta yata sa basement. Oo, at sa tingin ko may itim dito. Sandali pa lang ang lumipas pero ang dami ng sira ng bahay na ito sa iba't ibang parte. May side table dito na may mga halaman at telepono na nakatayo pa rin dyan. Gustong-gusto ko yung telepono. Oo, marunong ka niyan. Siyempre, magkasing edad tayo, siguro nagamit din natin yan. Oo. Ginamit ko sila. Ginamit ko rin sila. Sa tingin ko, dati rin may ganun ang nanay ko nung bata ako pero pinalitan niya ng mas modernong version makalipas ang ilang taon. Nagkaroon ako ng isa na maingay kapag iniikot mo ito. At dito naman, ang bangko na medyo wala na sa ayos dito sa kwartong ito. Pero mahal ko pa rin ito. Sa totoo lang, maganda pa rin itong bangko, itong sofa. Wow! E nung sa itaas nito, meron tayong isa pang likhang sining at ito ay talagang espesyal dahil ito mismo ay ginawa ng anak na babae. Makikita mo ang pirma dito sa sulok na nagsasabing B. Sirs at ibig sabihin nito ay Bernadette Sirs. At gaya ng nakikita mo, parang mga taong nagtatrabaho sa bukid ang itsura. Pakiramdam ko ay parang ipininta niya ito nung bata pa siya. Parang isang bata pa lang. Maaring ginawa niya ito nung bata pa siya. Kasi mas detalyado na ang mga huling ipininta niya. Oo. At parang eksperimento lang ito, alam mo yun. Parang ito yung ibibigay niya sa mga magulang niya. Makikita mo rin dito sa mga sulok, hindi pa ito ganap na tapos sa ilang bahagi, pero baka isa ito sa mga pinakaunang painting niya. Danny, bihira itong piraso, tama ba? Oo. Original ito. Oo. Siguradong sigurado yan. Siguradong original ito. Nakakalungkot na nandito ito at magiging Mawawala na ito. nawala. Marami pang halaman sa sulok. Anong musika ba? Plaka pala. Danny, nakita mo yon? Oh. Ay wow, may plaka pala sa ilalim nito. Nag-enjoy sila sa sining at musika dito sa iba't ibang paraan. Maraming iba't ibang estilo. Tingnan mo ito, galing din ba ito sa kanya? Duda ako. Oh, hindi mukhang siya ang gumawa niya, no? Gusto ko rin na may ulo lang doon. Oh, basta lang nakalagay doon. Punong-puno pa rin ng mga libro ang bookshelf. May ilan ding luma sa mga iyon. Oo. Ito mukhang 1,875 ang Tour du Monde. Gabay ng mundo, parang ganun. Ay, wow. Ang galing naman yan. Ang dami mong nadidiscovering kamanghamanghang libro sa pag-explore ng mga abandonadong lugar. Tingnan mo, Danny. May gold plating pa nga sa gilid at kadalasan ganyan kasi mga relihiyosong libro, di ba? Hindi. Hindi. Oo, pero karamihan ng libro ay tungkol lang sa kasaysayan ng Pransya. Oh, May ilang magasin dito at doon pero karamihan ay lumang libro. napansin ko rin ito, parang may korona na gawa sa mga balahibo ng hayop, ng mga ibon, na basta-basta lang nakasabit dito sa upuan, yung parehong klase ng upuan na may upholstery na meron din tayo dito. Mukhang, oh grabe, tingnan mo yan. Larawan ito ng kasal, hindi ko kilala ang mga tao, pero siguro pamilya sila. Oo. Ang galing naman yan.
Africa. Isang aklat ng ilustrasyon ito. Kita mo, O, tungkol sa mga illustration ng Africa. hindi. Tama ba tungkol sa Pransya at Africa ang ibig kong sabihin? Isang libro lang ito ng mga illustration. Ang pangunahing pabalat nito ay iyon. Oo. Sa totoo lang, hindi naman talaga ito nag-illustration. Ibig kong sabihin, parang ganon. Oo, mas parang magazine ito sa tingin ko. Oh, sigurado. Kilala talaga ito. Sa tingin ko, meron siya. Oo, madalas kong makita ang illustration sa Pransya. Akala ko alam mo na. Oh. May maliit na poof din dito sa harap. Hindi ito kasing bongga ng isa pa. Tapos dito, meron tayong kumpletong mesa kung saan sila dati nagtatrabaho. Iniwan dito sa sulok ang telepono. May mga astig na artefacto rin dito. Halimbawa, ang termometro. At meron din tayong kastanyeta dito, ang musikang Pranses. Kastanyeta, ganun ba ang pagbigas mo nito? Di ko alam, marunong ka naman mag-Espanyol. Kastanyolas? Castañolas, sige. Sa tingin ko, ganun binibigas ang salitang Kastila. Ang mga salamin na naiwan dito, wow. May mga astig na gamit sa desk na to. Pati mga guhit niya. Magagandang guhit. Mga esketsa. Mukhang maliit na sketchbook ito sa ilalim dito. Diyos ko, tingnan mo yan, Danny. Marami pa rin siyang esketsang natitira dito. Diyos ko, bahay talaga ito ng artist. Marami pang gamit doon, iniwan lahat para yata sa pagpindot ng selyo or letra kung di ako nagkakamali. Oh, At pati na rin ang kanyang color palette dito nung siya ay nagpipinta. Dala-dala niya ito. Ito talaga ang kanyang libro. Nakasulat dito, Beezers. At ito ay mga painting na siya mismo ang gumawa. Tulad ng nakikita ninyo. Ito ang New York Pearl, ang bagong pearl, na parang skyline ng New York. oh, eto rin ay New York. Oh, itong nasa likod dito ay ang babae na dating pumupunta rito. Siya ang anak ni Jean, ang ama ng pamilya, si Bernadette Sears. Wow! Kita mo ba ng maayos yan sa camera? Oh, parang plastic kaya nagre-reflect. Ang astig talaga. Oo nga, hindi niya nagsasara. At dito naman sa sulok ng kwarto, meron din tayong fireplace na may malaking eskultura sa ibabaw. Tingnan ko nga ng mas detalyado ang eskultura. Hindi ako sigurado kung siya mismo ang gumawa nito, pero mukhang gawa talaga sa kamay. Meron kang maliit na pader dito, may maliit na litrato o maliit na illustration. At isang medyo sira-sirang Hesukristo dito sa bandang kanan. May kaunting kahoy pa sa loob ng fireplace pero hindi gaano. Sa tingin ko hindi rin nila ito madalas gamitin. Mukhang hindi naman. Ano yun, Danny? Isa itong lumang tripod. Tripod ba ito? Oh, niloloko mo ako. Hindi. Oo nga, may mga pin pa sa ilalim para itusok sa lupa. Oh, Ibig sabihin ba may camera dito? camera, canvas, flash. Isang payong. Ito ang tripod para sa maraming bagay. Hindi ito na-adjust or kung ano paman, pero ito ay mula pa nung unang panahon. Na-adjust ito. Oo nga. Kung ibubuka mo ng sapat ang mga paa, maaari mo itong pababain. Oo, pero hindi tulad ng ngayon na ganito. Hindi. Yung mga tripod na meron tayo ngayon, ang astig tingnan, tapos dito meron pa tayong isa pa. Maliit na aklatan na may mas marami pang mga libro at magazine at mga ganung bagay talaga. May salamin sa itaas doon. At pagkatapos ay pwede tayong dumaan sa pasilyo ng lugar at ang napansin kong kakaiba dito ay napakaraming sabitan ng coat na naiwan dito at nagpapahiwatig na maraming tao ang bumibisita dito. Sa tingin ko maraming anak si Jean. Tapos makikita natin na parang 5 ang anak nila, Danny, o mali ba ako tungkol doon? Hindi ko alam. Sa tingin ko may nabasa kang ganyan.
Oo, anak siya ng maraming bata. Oo, kaya maraming tao ang pumupunta rito, pati na rin maraming apo ang pumupunta rito at medyo malaki ang lugar na ito para sa kanilang lahat at dito makakapasok tayo sa kusina. Hindi, may dahilan sa likod nito. Oh. Mag-ingat ka ng kaunti sa pintuan. Nakaipit ito, napakaliit ng kusina masasabi ko, pero ang daming gamit na isiniksik dito, Diyos ko. Pero ang sobrang interesting tungkol sa kusinang ito ay kailangan talagang maglagay ng mga paalala kahit saan para sa isang tao na madalas pumunta dito or tumira dito para gabayan sila sa buong kusina. Mukhang may dementia or kung ano man ang taong ito. Kasi pati sa microwave at washing machine may mga paalala. At ngayon ay kumupas na ang mga iyon. Oo, may laman ito. Oh. Sabi dito, Nepa, huwag gamitin. Oh. Kaya hindi Siguradong may tagubilin dito. Oo, pero parang listahan lang ng pamimili sa grocery ang itsura nila. Oh. Hindi ko alam. Nakita ko na ito dati sa isang bahay sa Belgium na may mga instruction kahit saan. Subukan natin kung may makikita pa tayong iba sa loob ng bahay. Makikita mong puno pa rin ang mga estante. Nasa ibabaw niya ng mga kaldero at kawali. May pass-through dito, nakita mo na ba? Sigurado ka bang nasa kabila sila? Oo, makikita mo ang kusina at kainan at ipinapasa nila ang pagkain sa kabila. Wow! Lababo dito, may ilang bagay pa na naiwan dito at kung hindi ako nagkakamali, ito ang mga basket na lalagyan ng mga itlog. Itlog? Akala ko prutas iyon. At baka prutas din? Nagtatanggalan na ang pintura kahit saan. Natatanggal ang pintura sa buong kisame. At dito sa gitna, nandito ang hapagkainan na may ilang upuan na nakapaligid pa rin dito. Ang mangkok. Mangkok ng cereal. Gustong-gusto ko itong fireplace dito or itong lutuan na sobrang siksikan. Lahat ng kaldero at kawali ay nakapatong pa rin dito. At ang mga hindi pa nahuhugasang pinggan ay nakakalat pa rin dito. Maraming buhay dito noon. Nakita mo ba ang mga tiles, Danny? Oh. Maganda ito. Tapos gusto ko rin itong built-in na cabinet dito sa gilid. Napaka-Frances. Isang corner cabinet, lahat ng pampalasa at iba pa ay nandyan. Ang hirap niya. Ito dito dati ang harapang pinto ng lugar. Matagal na itong hindi nabubuksan. May mga sapot ang gagamba sa ibaba. Kung hindi ako nagkakamali. Dito dati ang banyo ng lugar, isang typical na French na banyo. Makikita mo yon sa flushing mechanism na nandyan noon. At marami ring mga magazine at libro dito sa banyo para may nababasa habang ginagawa ang kanilang mga kailangan. Napakaliit ng kwartong ito, Danny. Sa tingin ko kapag nakasara ang pinto, nakadikit na ang mga paa natin sa pinto. At ito naman dito ang dating banyo ng lugar. Isa lang ang banyo sa buong gusaling ito. Sa tingin ko, medyo magulo ang lahat dito. Oh, mukhang nagkakagulo na ang lahat at parang bumabagsak na ang mga bagay-bagay. Oo, nakakalungkot talaga. Kita mo? Tingnan mo, Danny, may isa pang sulat sa baba. Chiffon daw siya at isa pa ulit na sulat. Hindi naman. Sinasabi lang nito ang laman, oo. Sinasabi lang ito kung ano ang nasa loob. Napakaiba nito. Oo. Hindi ko pa yun nakita dati. At lahat ng mga damit. Mga damit para sa Depanage pour tous. Hindi ako sigurado kung ano ang ibig sabihin nun. Damit ba ito ng lalaki o babae? Parang parehong pwede. Sa tingin ko, oo, pareho. Pinaghalo at siguradong may damit pang babae dito.
Kawili-wili. At dun sa kanto, baka pwede mong ipakita may basement kami pero hindi ito madaanan. Oo, mag-iingat ka. Oo, mag-iingat kami pero para lang ipakita na wala na yung hagdanan. Oh. Lahat ay bumabagsak. Nakakabaliw at ngayon ay pupunta na tayo sa itaas ng lugar at makikita natin ang mga kwarto na talagang espesyal. Mag-ingat tayo sa hagdang ito dahil nagigiba ang bahay at humihiwalay ang hagdan sa pader. Isang dekada lang ng pagkakabayaan, hindi, medyo higit pa ron, mga 15 taon at ganito na ang itsura ng lugar na to. Nakita mo na ba ang itim na amag, Danny? Grabe, nakakabaliw. Karaniwan, nakikita mo lang to sa mga gusaling matagal nang pinabayaan. Gusto kong unahin yon kasi mukhang sobrang interesting na kwarto yon para sa akin. Tingnan mo kung gaano ka-cute to. Mukhang kwarto ng isang babae. Oo. Parang maliit na prinsesa. Siguro mula kay Bernadette nung bata pa siya. Oo, malamang oo. Maganda ang kwarto, tingnan mo ito, no? May maliit na vanity, napaka-cute ng vanity na may mga gamit pa sa ibabaw. Sa tingin ko, kwarto talaga ito ni Bernadette kasi may stand siya para sa pagpipinta. Tama ba ang tawag doon? Sa tingin ko may specific na pangalan pero di ko alam sa English. Sa Portuguese, cabalete ang tawag dito. Hindi ko alam sa English. At hindi ba tinatawag natin itong asno, isang easel at oo? Sige. Hindi naman talaga mahalaga pero makikita mo dito pati mga sabon at lahat ng produkto na iwan dito, pati mga maliit niyang makeup at lahat. Ano kaya ang nasa loob nito? Hindi ko alam. Mukhang galing ito sa hardin. Oo, mga bulaklak at marmol ang ibabaw. Ang cute ng vanity na to, mga kaibigan. Napansin niyo rin ba na may mga sapatos na nakatayo sa harap nito? Buta? Isang maliit na tuwalya. Sabi mo nga, tiyak na nasa kwarto ka ng babae. Oh, saan kaya papunta ang pintuang ito? Grabe. Astig. Tingnan mo yan, parang cabinet na gawa sa gusali. Gustong gusto ko to, sana gumagawa pa rin tayo ng ganitong sabitan ng coat. Ginagawa pa rin natin yun. Oh, pero karamihan ng tao hindi na gumagamit ng ganitong sabitan ng coat. Ginagamit ko yan. Tinapon ko lahat ng gamit ng nanay ko at bumili ng kahoy na gamit. Oo, pero maganda talaga ito para sa kalikasan at meron din itong beam sa ilalim na nagpapatuwid ng mga damit. Pangmatagalan talaga ang mga ito. At tingnan mo naman ang lumubog na kama na meron tayo dito. Ang mismong kama ay napakasimple pero talagang gusto ko ang estilo ng buong bagay na ito dito. Ang kama ay maayos pa rin. Ang mga bulaklak, lahat ay napakaganda. Yung mga kurtinang nakasabit sa gilid nito. Wow, nakita mo na itong kwarto, ganitong estilo ng banyo dati habang nag-e-explore sa Pransya, di ba? Nakita na natin ito sa maraming bahay. Halimbawa, Moncham, ilalagay ko dito ang link kung di mo pa napapanood ang video. Isa yun sa pinakamagagandang nagawa namin ni Danny. yung pinakamagandang kastilyo kailan? Halos umiyak ako doon. Umiyak ako. Tiyak na tingnan mo, nakita mo ba na may nakatagong pintuan din doon sa kanto, Denny? Oo. Gusto ko lang makita. Sandali lang. Papunta sa iba pang mga kwarto. Karaniwan ito sa Pransya, halos lahat ng kwarto magkakakonekta. Oo, parang labirinto ang bahay. Sige, isara mo na yan at hindi ko pa nababanggit yung mga bulaklak doon sa kanto at totoo ang mga yon, mga kaibigan. Nandyan na sila sa loob ng 14 na taon. Wow. Gusto ko sana ito sa kwarto ko. Mukhang kamay ang maliit na drawer na ito. Parang pininturahan talaga ng kamay. Pininturahan ng kamay, oo. Lahat ng palatandaan at larawan sa bahay ay nagpapakitang mga artista ang mga tao rito. May telepono sa taas nito. Para sa akin, pareho lang ito sa nasa ibaba. Interesado ako kasi nakalagay na pulis dito. Kaya kung gagawin mo, tatawag ba ito sa pulis? Sa tingin ko, 17 ang pulis. Kaya nagawin mo na. Kailangan ko bang pindutin ng isa tapos 7? Sige, tapos pwede mo nang tawagan ng pulis. Sa tingin ko, hindi ko alam. Mukhang ganun nga. Tingnan mo, may pangatlong sungay pa itong telepono. Yung sa inyo, may ganun din ba? Hindi ko maalala.
Alam mo ba kung para saan yung ginagamit? Para makinig. Oo, tama yan. Para makinig lang, oh. Kaya kung may dagdag na tao, may tumatawag at may nakikinig sa parehong oras at nagkakaroon sila ng pag-uusap na 3 tao sabay-sabay. Napakagandang waiver fan ako doon. And parisikataos, meron tayong divider or privacy screen dito sa isang sulok. Meron ding isang napakaliit, kaya malamang para ito sa isang bata na magbihis sa likod. Oh. Mukhang painting din ito na gawa ni Bernadette nung bata siya. Nandyan pa na nga ang pirma niya. Pieces. Wow, nakita mo ba kung anong nandyan? Parang isang kuta, isang kastilyo, parang ganun. Ang ganda nito, bak ito ay pahiwatig na ang kwarto na ito ay kanya. At maaring nung siya ay bata pa dahil ito ay... Malamang bata pa siya nang gawin niya ito at iniwan dito. Oo? Kasi nga mukhang gawa talaga ito ng isang bata. Parang ganitong estilo. Tama, ang astig talaga. Gustong gusto ko. Makikita mo siyang nag-develop sa paglipas ng mga taon. Marami pa ring bulaklak na nandoon pa rin. Pagkatapos ay may marble na fireplace sa ilalim nito. Sobrang gusto ko talaga yon. At makikita mo rin, oo, fireplace nga siya. Pero ipapakita ko ngayon ang drone shot ng bubong ng bahay. At may 4 itong nakausling mga chimney. At sa bawat sulok ng bahay ay may chimney. At sa tingin ko, napakaganda nitong tingnan mula sa itaas. Iba talaga siya at gusto ko, kaya natatangi ang bahay na ito. Gustong gusto ko talaga ang estilo ng bahay na ito, ang astig niya. May ilan pang maliliit na kaunting piraso ng damit lang ang naiwan dito, siguradong para sa mga manika yon. Dito naman, may isa pang kwarto at makikita mo talagang maraming tao ang natutulog dito dati. May 3 kama na magkakatabi at siguro ito ay noong panahon na dumadalaw dito ang lahat ng mga apo at napakasaya ng lugar. Sa tingin mo ba para ito sa mga apo o para sa lahat ng anak ni Jean? Siguro kasi 5 sila, di ba? Kaya Hindi ko alam kung 5 siya o kailangan pa nating saliksikin ulit. Kailangan nating siguraduhin na alam natin. Hindi ko maalala pero marami siyang anak. tama. Tingnan mo kung gaano kagulo ang mga kama na to, Danny. Oo. May nangyari siguro pagkatapos, wow, may maliit pang pisara doon sa pader. Tapos may isa pang painting din. Wala namang pirma itong isa, tinitingnan ko mula sa malayo. Ayokong dumaan sa kama pero tingin ko hindi naman. Hindi. Wala akong nakikita. May maganda itong puno ng palma. Oo, wala masyadong makikita sa side na to. Ipakita lang natin. Tapos dito tayo sa parang lugar na upuan. May maliit na mesa na may 2 upuang parang pang-picnic sa tabi nito. Mga upuang dapat yata ay nasa labas ng bahay sa tingin ko. Pero tingnan mo itong mapa na nakalatag dito sa mesa. Sobrang gusto ko talaga ito. Alam mo ba kung bakit ito espesyal? Sobrang luma na nitong mapa na to. Sana alam ko kung anong taon ito. At kung alam ninyo, paki-comment na lang kasi buo pa ang Russia dito, wala pang Ukraine. May Kiev pa, tapos ang Germany buo pa rin. Buo pa rin, teka, ang Germany ay may kalahati ng Poland at magkasama ang Austria at Hungary. Walang Slovakia, walang Czech. Walang mga bansang Balkan. Walang ang Croatia. Hindi na, wala na silang lahat. At yung Grand Britain at yung Ireland ay magkasama dito. Grabe ang wild. Wala pang ang Finland. Hindi. Walang Finland. Sobrang luma ng mapa na to. Hindi ko alam kung gaano na ito katanda. Pero gusto ko talagang malaman mula sa inyo kung ilang taon na ito. Pakisabi na lang sa amin sa ibaba kasi sobrang interesado kami ngayon. Para sa akin, ang hula ko ay mga 1,850 pataas. Kailan nabuo ang Finland? Hindi ko alam. Wala talaga akong ideya. ideya. May fireplace dito sa kanto. Gaya ng sinabi ko sa iyo, bawat sulok talaga may fireplace.
Gusto ko yung mga librong nakapatong dito. Grabe, French academic magazine tungkol sa edukasyon. And ito ko rin ay gold-plated. Yung nasa ilalim, kung hindi ako nagkakamali, ay hindi pala, pero ang astig pa rin ng itsura. Espesyal itong parol at lampara. Oo, nandito lahat ng laruan ng mga bata. Kalat lang gaya ng nakikita mo. Wala masyado. Oo, pwede mo rin ipakita yung kwartong yon kung gusto mo. Oo, may pinto dito. Oo, sobra talagang nadagdagan ito at sobrang magaspang. Siguro pwede nating ipakita ito mula sa kabila dahil mukhang magaspang itong daanan. Sige, tingnan natin ito mula sa side na to. Pero eto ulit, dalawang malalaking taya dito. Oo. Pero mukhang mas para ito sa mga magulang sa tingin ko. Oo. Hindi ako sigurado, maganda yan. May 1,968 chalet na palayo. Galing ito sa isang chalet kung saan man. May art piece din sa ibabaw niyan, parang isang paboreal. Oo. Wow, ang daming nangyari sa kwartong ito. Sige, may isa pa tayo dito. Ito ang pintuan, Danny. Ikaw ang nagsara nito mula sa kabila. Gusto ko sanang ipakita pero naisara ko. Pero nandyan pa rin ang pintuan. Mukhang may isang kwarto ng sanggol, May kuna ng bata dito sa sulok. Maganda ang gawa sa kahoy na kuna ng bata. Grabe, kamangha-mangha. Doon sa may pintuan, may nakasabit na parang jacket, pati pantalon at iba pang gamit. Uy, tingnan mo, nandun pa apelido nila. Sirs, wow. Less siya, parang may ginagawang laro ang mga pusa or may nangyayari. Ito ba ay parang kurtina sa shower na umiikot dito? Hindi shower curtain, parang pang-pribadong tabing. Dahil may lababo dito. Lababo dito sa tanto. Nandito pa rin ang lahat. Uy, nakita mo ba itong kahon? Puno ito ng maliliit na gamit sa kusina at mga laruan para sa mga bata. Kawili-wili. Parang lahat ng pinto ay daanan, pero nagtatago lang pala ng maliliit na espasyo sa bahay. Oh. Maganda. Dito makikita ang iba pa niyang mas hinog na likha gaya ng nakikita mo. Oo, at siguradong hindi ito ang mga totoong gawa. Mga print lang ito ng mga orihinal. Pero oo, mas marami talaga ito sa mga bago niyang likha. Oo, siguro kaya mas mahalaga na ang mga bago niyang gawa at di na nila mailagay sa bahay niya dahil nabenta na. Kaya print na lang ang meron sila dito. Nasa museo na ito. Oo, At nakita ko na nagtatrabaho siya gamit ang mga espongha. maganda ito. Iba? Uy, mag-ingat ka, Danny. Muntik nang matapon. O makikita mo itong maliit na upuan na nakatayo dito sa isang sulok at ito ay talaga, parang para sa bata. Upuan pang bata. Maliit na mesa. Cute, Mas maraming lalagyan. Wow, ipapakita ko pa sa'yo ang isa pang level at yon ang attic. Tara doon. Agad-agad ang... Mabilis mawala ang lamig at sumisipa agad ang init. Oo, sa tingin ko parang ganito lahat. Hindi, dahil sa kisame, nagkakaroon ito ng parang greenhouse na pakiramdam. Mainit na talaga dito sa loob. Pinapainit ka nito? Di ko sigurado kung ano ang mga kwartong ito pero parang silid tulugan din. Mukhang may ginagawa silang parang uri ng Renovation? restoration. Oo, maraming gamit dito sa itaas pero gusto ko talaga ang upholstered na bowl. Tingnan mo, kaunti lang laman pero ang ganda ng upholstered na bowl. Kita mo na ano yan? Pinapakita ko lang na wala namang laman dito sa taas. Hindi naman marami. Kadalasan ang mga bisita ay natutulog sa attic na ginagawang kwarto. Oh, Danny. May balkonahe dito, pasensya na at may nalaktawan ako. Oh, walang problema. Yan yung balkonahe na may tanawin ng syudad.
Ay wow! Hindi ko pa pinapatay ang ilaw kasi masyadong maliwanag. Kita mo ba sa bintana? Kung hindi, bubuksan ko ang pinto. Sa tingin ko, makikita mo naman sa bintanang ito. Oh, yun ay... Hindi yun. Magaspang ang balkonahe. Pero makikita mo ang tanawin. Kamangha-mangha. Oh, tama. Kakita mo ang buong syudad. At may parang kambal na kama dito sa kwartong ito. Kambal na kama. Oh, pero medyo magaspang ang kama. Oo, magaspang lahat ng nasa itaas. Sige, hindi pa natin nakita yung kwartong ito dito. Oh, marami talagang lumang gamit. Oh, dito mo makikita ang korona ng bahay. Oo, buong kisam. Kasama bubong, iyan sana ang sasabihin ko. Oh, marami pang lumang gamit na naiwan dito. Kita mo yung mga divider at mga pang-pribadong screen dito. May mga lumang dyaryo rin. Sobrang curious lang talaga ako ngayon. 1,747. Dani, galing pa ito sa digmaan. Grabe. 1,748. Nakakabilib talaga. At ano, yan? Ito. Hindi, walang laman. Ay wow, ipakita mo ang harap. Oh, may maliit na ilustrasyon dito sa taas gaya ng nakikita mo. Gustong gusto ko yung frame. Oh, kakaiba. Ito ang hagdanan. Oh. Gusto mo bang ipakita ko? Oo, saglit lang. I-disconnect ako muna sarili ko sa camera. Oo, sige. Ito na yung parang ika-4 na palapag ng bahay. Wow, wala masyadong makikita. Mga biga lang. Ng bahay mismo. May nakikita ka ba dyan sa baba, Danny? Isa pang makulay na bagay. Pwede mo bang ipakita yan? Oo, pwede kong ipakita yan. Oh, mahirap talaga bumaba sa hagdan. Oh, isa pa bang kulay na palette niyan? Oo, ginawa niya yun sa salamin. Nagpipinta siya mula sa isang salamin. Oh. Diyos ko. Ay, laging interesting ang mga bagay. Marami kang makikitang lumang gamit sa attic ng ganitong lugar dahil matagal na itong pag-aari ng pamilya. Sobrang na-enjoy ko ang pag-explore dito. Natagpuan namin ang bahay ng pamilya ng mga Sirs at meron silang isang kilalang pintor sa pamilya, si Bernadette. Meron pa silang 2 painting niya na naiwan dito sa lugar na ito. Talagang nakakabigla yon at noong una naming natuklasan yon, pareho kaming napahanga. Hindi ka panipaniwala yun. Sobrang hindi ka panipaniwala na malaman na ito pala ang bahay ng isang sikat na pintor. Sa lahat ng ito, gusto kong pasalamatan ang taong nasa likod ng camera, si Ginoong Danny, sa pagkuha ng video ng lugar na ito kasama ko. Walang anuman. Ang link ay nasa description ng kanyang channel. Maraming salamat. So, kung nagustuhan mo ang video, i-like, mag-subscribe at mag-comment. Salamat at magkita tayo ulit sa susunod na linggo para sa panibagong epic na pag-explore. Paalam!